So hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts. Ngayon meron po tayong gagawin ngayon, isang Samsung, ayan, Diamond Drum. Ang model po niya, ayan mga parts. Fully automatic washing machine, WA80 B3. Ayan, Samsung. Ngayon ang gagawin po natin mga parts. Ito po kasi nagkaroon ng problema sa kanyang board. So ito, natanggal ko na po siya mga parts. Ayan. So kapansin-pansin niyo po mga parts. Ayan po yung kanyang board. Ayan halos sa sunog. Ayan sunog mga parts. Ayan butas. Hindi lang nakita sa camera. Ayan So ayan butas mga parts. So nagiinit to. Ayan may shorted na dito. Ayan butas. Ayan nagiinit. So papalitan natin to ng universal board. Kaya panoorin niyo po yung ating video. Baka po may ganito kayong washing machine. Na makakuha po kayo ng idea. Tapusin nyo po yung ating video mga parts. So okay. So ayan, andito po tayo sa aking shop mga parts. Ayan Ayan po yung aking shop. So ayan. So ito po mga parts yung ating ipapalit na board. Ito po, universal board mga parts. New upgrade. Ayan, full vision LCD. Universal board PVC. So XN668. So okay mga parts. So ayan, buksan po natin mga parts. So okay, iba po ito kaysa do sa ating in-upload ng nung nakaraan. So ito po, ibang version po ito. So ito yung kanyang LCD mga parts. Tingnan nyo, kakaiba. Ayan iba po yung kanyang LCD. So iba po yung kanyang connection kumpara do sa dating ating in-upload. So okay, ito po yung kanyang mga sakit ng kuryente lagi dito. So ito po yung pandikit po ito. Didikit po natin dito para maidikit po natin dito to. May pakat. So okay mga parts. So ayan. So ito yung ating gagawin. So paano ba natin to masisimulan? Ayan mga parts, panoorin nyo po yung ating video. So okay. So dito po tayo kukuha ng idea dyan. So ayan, meron po siyang kopyahan. So okay mga parts. So ganito lamang po mga parts yung ating gagawin. So ayan yung ating kopyahan. So parehas na parehas. Dalawang line, dalawang terminal. So tatlong terminal. So okay, ulitin ko mga parts. Dalawang terminal. Tatlong terminal. So okay. Dalawang terminal. Ayan dalawa para sa ating door switch. Ito, dalawa sa ating door switch. Tatlo sa ating water level sensor. Tatlo. So ayan, kitang-kita nyo po mga parts. So maliwanag na maliwanag. So simulan na po natin yung ating gagawin mga parts dito. So ayan, nakita-kita nyo mga parts. So okay. So inabit na natin yung mga sakit ng ating water level sensor, yung kuryente. Saka ito mga parts, yung ating mga kuryente, mga sakit. So doon na lang natin idudugtong yan sa ating automatic washing machine. Doon na lang natin dudugtong. So ang ginawa natin, so pinagkakabit na po natin itong mga kuryente na to, yung mga sakit nya. So itong tatlong kulay yellow na to, ito ay sa kanyang water level sensor. Ayan nakalagay naman dyan mga parts water level sensor. Tapos itong kulay kulay dalawang brown na to, ito ayan sa kanyang door switch yan. Ito, dalawa nito door switch. Tapos ito zero line. Ayan nakalagay zero line. So ayan So ayan mga parts, zero line. Saka yung ating power line. Ayan ito. Black saka brown mga parts. So okay, black saka brown.
Ngayon mga parts, ito pong tatlong wire na to na kulay pula. Ito po ay ground ng ating water inlet valve saka ground po ng ating drain motor. Yung isa pong nakalagay dyan, hand rubbing, wala pong connection yun mga parts. I-chapwera po natin yun. Yung isang terminal po na yun na hand rubbing. Ayan mga parts. Yan. Ngayon mga parts, bahala na po kayo kung anong gusto nyong kulay ang ilagay dyan na wire. Ako po kasi, ganyang kulay po yung aking napili. Ngayon, dito naman po tayo sa kabila, mga parts. Ito pong kabila na to, na terminal. Yung nakalagay po na CCW at saka CW, yan po ay nakakonect po sa ating line ng ating makina. Kasama po niya yung line ng ating capacitor, mga parts. So, ito po yung kanyang pinagpalitan na board, mga parts. Ito po yung dati niyang board. Ayan. Kapansin-pansin niyo po mga parts yung kanyang mga piyesa sa sa loob. Ayan. Halos nasunog na. Kaya papalitan na po natin 'to ng ating universal board mga parts. Ngayon pagka po magpapalit po tayo ng universal board or magwa-wirings po tayo, bubuksan po natin 'to kasi ito kukunin po natin connection nito. Ito, pati door switch, water inlet valve saka water level sensor. So, ito po yung plug ng ating washing machine, mga parts. Ayan. Ngayon, hahanapin po natin dito kung alin po yung ating line 1 at yung ating line 2. Kung tawagin, yung power line saka yung zero line. Yun. Doon tayo magkoconnect, mga parts. So, hanapin po natin para po ma-connect po natin yung ating power line saka yung zero line dito sa ating pagwa-wirings, mga parts. Ayan. Ang ginawa ko po mga parts, kinat ko po. At para po ma-tester po natin mabuti. Ngayon dito po tayo maghahanap mga parts. Ayan, kapansin-pansin nyo po, may mga sakit po dyan. Yan pong mga sakit na yan, nakalagay po yan sa ating dating board. Nakasaksak po yung mga sakit po na yan. Ngayon, inalis po natin. Ayan, hahanapin po natin yung ating, yung sinasabi ko nga po sa inyo, yung line 1 ng ating cord, saka yung line 2. Kumbaga yung ating power line saka yung ating zero line. Doon natin i-connect yan sa ating line 1, line 2 ng ating cord. Tingnan po natin mga parts at alamin po natin kung anong kulay ito. Yung ating connection dito sa ating isang line ng ating cord. Yun. Ito mga parts, yung connection ng isang ng isang cord natin. Ito. Ngayon, ito na po yung ating gagamitin na kumbaga yung sa sa power line or zero line na nakalagay po sa ating sa ating sinusundan na diagram, mga parts. So ito po yung ating board, mga parts. So, kung papansinin nyo po mga parts, ayan. Ito po ay zero line. Ayan, may nakalagay pong zero line sa power line. Doon po natin ikukunik yung ating line 1, line 2. Ayan. Kahit magkabaliktad, okay lang po mga parts. Basta tatandaan nyo na lang po kung anong kulay. Yung kanyang zero line saka yung kanyang power line, mga parts. So, ayan. Ayan mga parts, binalatan ko po yung yung dulo ng wire para ma-connect po natin dito. Ayan. Ito po kasi yung connection niya, ito, yung kulay black. Ayan, dudugtong po natin dito. So, yan po yung ating power line. Ay, zero line pala. Sa zero line siya naka-connect, mga parts. Yung isang line 1 ng ating cord. Ayan, sana po masundan nyo mga parts. Madali lang po ito. So, dito naman po tayo sa ating power line. Hanapin po natin yung ating power line, mga parts. Lilipat lang po natin yung isang test probe natin doon sa isang line ng ating cord. Ayan. Di ba dalawa po yung ating line ng ating cord? Isang line 1, line 2. Dalawa po yan. Dalawang kuryente yon. Kinat ko po yung tig-isang kuryente at inalam ko kung saan po nakakunik dito sa pinakadulo. Ayan. Gagamit lang po kayo ng analog multimeter, mga parts, para malaman nyo kung saan po nakakunik yung ating
mga wire po na yan. So, okay. Ayan po mga parts, gumawa po ako dito ng panibagong connection. Nilagyan ko po siya ng mahabang wire. Kinunik ko po sa ating line ng ating cord. Ito mga parts, oh. Ayan, kitang-kita nyo po. Ayan. So, ito po yung ating cord. Kumuha po ako ng isang wire na mahaba at pinalabas ko po dito. At ikakabit po natin to sa ating power line. Ito. Ayan. Ito po yung ating power line. So, ganun lamang po yung inyong gagawin sa ating zero line at saka sa ating power line na nakalagay po dito sa sa diagram mga parts. Kukuha lang po kayo do sa sa cord niya, line 1, line 2 sa cord. Yung isang line sa zero line at yung isang line ng ating cord ay sa power line. So okay, mga parts. Sana po maintindihan niyo po mga parts. Pasensya na po kayo kung ganito yung ating paliwanagan. So okay. Ayan po mga parts, next step po tayo mga parts. Ang gagawin lamang po natin, ito. Dito po tayo sa ating door switch. Mga parts. Ito po yung ating door switch. Ayan, kitang-kita nyo naman po. Ayan, dalawang wire lang po yan. Kaya po naging tatlo yan kasi nakakonect po yung isang wire sa ating water level sensor. Ngayon, kukunin lang po natin yung line ng ating door switch. Dalawang wire. So, ayan. Kukunin po natin dito. Andito po yung isang line ng ating door switch. Ang next step po natin mga parts, yung water level sensor. Ang gagawin nyo lamang po mga parts, hahanapin nyo lang po yung connection ng water level sensor dyan sa ating mga wirings ng ating washing machine. Gagamit po kayo ng analog multimeter. Pag po nakita nyo na yung tatlong wire ng connection ng ating water level sensor, ikakabit nyo po doon sa mga terminal ng ating board. Ayan, makikita nyo po yan sa diagram mga parts. Ayan, madali lang po ito mga parts. Kaya kayang-kaya nyo po ito. Ayan po mga parts. At naikabit na po natin yung sa water level sensor. Ayan, mamaya na po natin to lalagyan ng electrical tape. Yun. Yan, ganyan lamang po ang inyong gagawin mga parts. Ayan o. Ganyan po, ayan. Continuity lang po yan. Pag po nakita nyo yung connection ng ating line ng ating water level sensor, yun. Ito nga pala mga parts yung ating door switch. Papaliwanag ko kung saan nakakonect. Natitira nga isa nito. Ito po yung sa ating door switch. So, nilagyan ko na po siya ng wire. Hinabahan ko. Hindi po kasi natin pwedeng isama dito sa ating water level sensor yan. So, ang gagawin po natin mga parts, ang ginawa ko po mga parts, ito. Mamaya ko na po ito ayusin. Susulit ko po dito to. Ang ginawa ko po mga parts, yung ating door switch, pinagbukod ko po. Ayan o. So, ito yung ating pinutol ko dito. Kasi ito, nakakonect ito sa water level sensor. Pinagbukod ko po yung door switch natin. Door switch po ito. So, ito po kasi sa water level sensor. Ito po sa door switch. Ayan o. Door switch po ito. Ito po isang line. At ito po yung isang line ng ating door switch. Okay. So, yung isa pong line ng ating door switch, ito po yun. Ito po yung katigmano isa. Yan, ito. Kasi yung ating nakalagay na na indicator mga parts. Ito po yung ating door switch mga parts. So, ayan. O. Ito po yung ating door switch. Ayan o. Magkabukod po yan. Hindi po magkasama yan sa water level sensor. Nakabukod po yung ating door switch. Kaya pagbubukurin nyo po, para po hindi po mag-error mga parts. Kaya ito, nakabukod po ito yung ating door switch. So kitang-kita naman po dito, nakabukod. Kaya yun po yung gagawin nyo. So ito naman po, ito malilito po kayo dito Itong hand rubbing na to, wala po ito. Ito po, wala pong connection yan mga parts, itong hand rubbing na to. Ngayon mga parts, tapos na po tayo dito sa ating water level sensor, door switch, sa ating power line, zero line. Ngayon dito po tayo sa kabila. Ito pong tatlong wire na kulay pula na to mga parts. Ito po yung ating yung hand rubbing, saka yung inlet water, saka drain motor. At itong dalawang kulay blue na to na nilagay ko pong wire dito sa dulo, CW saka CCW. Ayan po mga parts, nakaklas na po yung makina at ito po yung pinakasakit niya. Ngayon nahanapin po natin yung live ng ating motor. Ayan po mga parts.
So kung papasinin nyo po yung ating multimeter, ayun. Mayroon po tayo nakukuha reaction. So ito po yung kulay yellow ng ating live ng motor. Dito po natin tatap. Yan ang live ng ating motor. Yan. Yan. So ayan na. So ito. Ito kulay yellow ng ating drain motor. Ako, oh, ayan na. Ayan, kita nyo. Tingnan nyo ating tester. Ito kasi nga kulay yellow na yan, pupunta dito sa live ng motor natin to. Konektado to sa ating water inlet valve. Kaya ito na isa ang hanapin natin, yung kulay brown. Ayan, yung kulay brown. Ayan, ito kulay brown. So hanapin natin yung kulay brown. Ito yung sa akin. Ito yung kulay brown. Ayun, oh. Malo yung ating multimeter, oh. Ayun. Ayun. So ang sabi dito, ayun. Ito ang water inlet valve. Ayun. So ilalagay natin sa gitnang terminal. So okay. Ito, sa may gitnang terminal ng ating water. So ito yung ating water inlet valve. Ito. So nakapaganyan kasi yun, ayan. So ayan. So ito yung ating gitna ng ating water inlet valve. Ayun, makikita naman natin, oh. Ayun, water inlet valve. Gitna. So ikat po natin ito. Lagyan po natin ng wire. So ayan. So yung kulay brown na ito, dito po natin lalagay ito. So ayan mga parts, kulay brown. So okay, tapos na tayo sa ating tapos na tayo dito sa ating trim water inlet valve. Ngayon mga parts, tapos na po tayo sa ating water inlet valve. Ayan. Ngayon yung dalawang wire na kulay pula po na to, pagsasamahin lang po natin to sa isang wire na kulay brown na ground po ng ating motor. Ayan. Kasi itong isang line na kulay pula, yung ating hand rubbing, wala pong connection yun. Ngayon, ito po yung ating line ng ating ating isang line ng ating makina ng motor sa ilalim mga parts. Ito, yun ang galing sa ilalim. I-connect po natin to sa CW. Ayan. Ngayon, ito po yung isa sa CCW naman. Doon sa ating diagram, makikita nyo po, CCW. I-connect po natin to sa isa, mga parts. Hindi po dito sa kulay pula, ya. Ito, mga parts, no? Nakikita nyo po. Ito pong hand rubbing na to, wala pong connection to. Yung kulay pula kanina na hawak-hawak ko, wala pong connection itong hand rubbing. Ito, huwag nyo na pong pakikialaman yan. At ito, mga parts, ito po yung isang linya po ng ating makina. Yan, ito po mga parts, yung kulay pula po. Ayan. Yan po yung hahanapin po natin. Ngayon, ito, nakita ko na po, yung pinakadulo, ito. Dito po natin i-connect mga parts. Ayan, yung ating CCW. Ayan, ito po, yung kulay blue na wire, ito po yung ating CCW mga parts. Yung nakalagay po sa ating board. Ito, mga parts. Ayan, yung CCW. Nakikita nyo po mga parts sa dulo. Ito. Ayan, itong dalawa na to, CW saka CCW, nakakonect po sa ating line ng ating makina yan. At saka sa line ng ating capacitor. Ayan, o. Ang gagawin po natin, dito po natin i-connect yan. Ayan, dito sa isang kulay pula. Dahil ito po yung connection ng isang line ng ating makina, mga parts. Ayan po. Ngayon, itong natitira na to mga parts, wala pong connection to. Ito. Huwag nyo na po ito pakikialaman mga parts, putulin nyo na lang po. Ngayon, ang gagawin po natin, lalagyan po natin to ng electrical tape. At testingin po natin kung tama po yung ating pagwa-wirings mga parts. So, ayan po mga parts, nasagawa na po natin yung ating ginagawa mga parts. So, nasagawa na po natin mga parts. So, testing na po natin. So ito yung ating universal
PCB full vision LCD new upgrade. So okay, testing na po natin, power on. So ayan mga parts, ito nga palang yung dating water level sensor nya, hindi na po natin to ikinabit. So ang kinabit na po natin mga parts, ayun yung bago. So okay, mamaya ko na po yan ayusin at testingin po muna natin bago po natin ito ayusin mga parts. So ayan, ang gagawin po natin, isa-set po natin sa water level sensor. Water level ho. Kunyari nasa 8 tayo. Okay? Okay, wash, rinse, spin, start. Tingnan natin kung gagana yung ating water inlet valve. Pero ito wala itong tubig eh. Wala po tayong tubig dito. So titingnan po natin kung tutunog yung ating water inlet. Pakinggan niyo po mga parts. Okay. So okay. So ito nga pala mga parts, ito hindi na natin to kailangan wala na to, hindi na to nakakabit mga parts. Ito hindi na to nakakabit. So ang gagawin natin to, alisin na lang natin to mga parts. So mamaya ko na alisin yan. So okay, hanggang sa muli. Maraming salamat mga parts.